Okay na naman nyo. Ako kamali tayo kasi yan, wait lang. Sir, yung mic na, pag-pink niya na yung kakawin dyan. Ikaw sa ako na dalawa. Taga namin sir. Ayan, magandang umaga mga aking mga kamagaran. Magandang umaga Sir Luigi. Ito po ang radio broadcasting ng unang pangkat, ng pangkat isa. Ayan, so, Nanay ay Supra Radyo 1001 sa kalapitan ng inyong mga radyo. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga naglalagap ng balita sa mga oras nito. Pangkat sa LG, binabalak ng gobyerno na balikan ng modelo ang makabagong modelo. Doktor na tumangging tulungan ng biktima ng phasing sa Agusan University, pinaghahanap. Tito 12, ginhawa nga ba o parusa ang pagkatagal nito? Dengue, nakisasabay nga ba sa puso? Our Secretary Pineda, our proud na nilang siya ang membro ng LGBT community. Pilipinas, isa sa mga host ng 2023 FIBA Basketball League World Cup. Ito ang NARA Supra Radyo. May nitinig, Bagong-bago. inyong mga radyo. Ang nag-iisang Pilipina. Pinagkamaliwanaan. Ito ang numero ng radyo ng bayan. NARA Supra Radyo. Sino ito sa malapit na ng mga radyo? Mula sa PPI Church, magandang umaga bayan. Ako si Mesa Fernando. Ako, si Precious Chingana. Ano po si Charles Alfred Mariani? At ito ang NARA Supra Radio. nagbabalita. Para sa detalye ng mga nagbabagong balita, ang kasayang binabalak ng gobyerno na palitan ng modelo at mga bago. Para sa dagdag detalye, narito si Charles Alfred Mariani, nagbabalita. Noong 2017, unang inunsyo ng LTFRB ang PUBNB o Public Utility Vehicle Modernization Program na naglalayong palitan ng nakasanayang pangkasayang jeep ng moderno at mas makabagong modelo na pinapatakbo ng electric powertrain o ng foreign compliant diesel engine na mas ligtas sa kapaligiran. Ito rin ay hindi hamang na mas ligtas para sa kahamang kadala ng insidenteng waldapan sa loob ng sasakyan dahil sa otomatikong pangsasara ng pinto ito. Dagdag pa rito, ang pamasahe sa loob ng modernong jeep ay mas sinasabing mas mababa kaysa sa kasalukuyang jeep. Ngunit sa kabila ng magandang katangian ng sasakyan ito, magkano maabutin upang mabili ang isang modernong jeep? Ayon sa LTFRB, ito ay nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos na hindi na mas mahal kaysa sa 1.4 billion pesos na modern na kasalukuyang jeep. Sinasabi rin na handa naman tumulong ang gobyerno na magbigay ng 306,000 pesos, ngunit hindi pa rito sapat sa mga kumikita ng 400 to 600 pesos ng mga jeep drivers. Sinasabi ng lahat na ang proyekto ito ay mas nakapagtulungo kaysa sa mas nakakaligaya. Hanggang dito na lang ang aking bahagi, nagbabalik Mesang Fernando. Samantala, Police Station Mindoro, napakalawak ng ina. Narito si Precious Villanan upang ibahagi ang mga detalye. Kumakayanin gusto ang balita ukol sa nangyaring voice sa Oriental Mindoro. Ayon sa impormasyon na itala ng mga organisasyon, ay umabot na sa 2 kilometro ang haba at 6 na kilometro ang dapat na inabot ng OSP. Dahil dito, mahigit 13,000 ng mga mangingisda ang naapektuhan at mahigit 2 linggo na silang di nakakapalawat sa karagatan. Dahil sa lawak ng OSP, umabot dito hanggang Palawan. Inaasahan din ang patuloy na pagtupa ng mga produksyon ng isda sa una hanggang sa kalawang sa 4 ng taong ito. Ayon sa pamansalakas ng isang mamamalakyan ng Pilipinas noong taong 2022, nakapag-ambag ang Mindoro at Palawan ng 59,295.53 metric ton toneladang isda sa kalahati ng taong iyon. Malaki ang ibababa ng bilang ng produksyon ng isda dahil sa problema na nangyayari ngayon sa Oriental Mindoro. Nagtutulungan ang iba't ibang mga organisasyon sa paglilinis ng mga natapang na langis na agapay ang mga mamamayan at mga mangingisda ng Oriental Mindoro at Palawan upang mapapulis
payagan pagkatapos ng isang liking paalala mula sa right. Kailangan ano? Huwag mahihiyang magtanong kung may nightmare ba nito? May nightmare ba nito? Kung may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may nightmare ba nito? If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik, NARA Supra Radio. Doktor na tumangin-tulungan ng biktima ng bilin sa Anderson University na sa lumiyang pinagawa pwede mahilok na babalik. Nagkakaroon ngayon ng FBI at PNP ang doktor na sinasabing tumanggi sa nagamutin ang biktima ng isip na si John Matthew Selino na nagkaroon sa Adamson University noong mga nakarang linggo. Ayon kay Senator Carolino, binanggit daw ni Agasmi isa sa mga naroon sa welcoming rights ng nasabing fraternity na sinabi niya raw sa doktor ang kalagayan ng binata matapos itong mag-collapse ng galing ito sa House of Paranaque, ngunit tumanggi ito ang tulong. Sinabi ni Senator Carolino na ang bawat sektor ay nabigyan ng lunas ng lahat ng nangangailangan ito. Subalit, nilabat ito ng doktor na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang pangalan. Sinasabi na isang pagbabago sa kanilang batas bilang mga medical practitioners ang hindi nila pagtulong. Patuloy na sinusubukan malaman ng FBI at PNP yung pangalan ng ibang pagkakakilanlan ng suspect upang magulong. Nangako ang mga organisasyon ito na ipaalam sa mga kinakailangan anong man ang impormasyon ng kanilang pangalan para naman sa walang awan na kumasalang sa biktima ay papatawag ng mga ito ng kaukulang mga kapusa sa oras na sila'y mahuli upang makikilang ang patuloy ng mga ganitong gawa. NARA Supra. Para sa showbiz, Hindi, may access na sila pinailang outing ba? Pinagsundan na miyembro ng LGBT community. narito si Princess Riva para sa Chika ng Masa. Sa pagsulubong ni ika-26 na kaarawan na ang Diyos na si Clea Pineda, dinalagdag niya na siya ay miyembro ng LGBT community. Ayon sa kanyang parayang, marami mo siyang sinaalang-alang bagay sa publiko ang mga biseksualidad, lalo matitibo na sa industriya ang magtrabaho bilang tibaw. Natatakot daw kasi siya maapekto nito ang kanyang showbiz career, kaya ilang beses siya nagpaunang sulong. Emosyonal ay binahagi ni Clea ang kanyang ups and downs na nagkasal niya sa tulong ng kanyang pananampalataya at pamilya. Sa kabila nito, kung tapos ay sinawaran niya rin ang kanyang very supportive girlfriend at tiya ng aking chika ngayong Lunes. Ako si Precious Jane Dianan mula sa NARA Supra Radio. Araw ng Lunes, alas 10:30 ng umaga mula sa NARA Supra Radio, walang sawang nagpapalik. Para sa Balitang Sports, Pilipinas, isa sa mga host ng 2023 FIBA Basketball League World Cup. Narito si Charles at Fred Mariani upang ipahayag ang mga impormasyon. Gaganapin sa August 25 hanggang September 10 ang 19th FIBA Basketball League World Cup na i-host na tatlong bansa sa Asia kabilang ang Pilipinas. Ito na ang pangalawang beses na mag-host ang Pilipinas sa World Cup dahil tayo rin ang namuna sa World Cup noong 1978. Ito naman ang unang beses sa kasaysayan ng FIBA World Cup na mag-host ang Asian country ng dalawang beses na magkasunod na laro. Dahil sa pangunguna ng China noong 2019, nagpapasiklaman na ang mga team mula sa iba't ibang mga bansa tulad ng Spain at Amerika. Ang basketball tournament na magaganap ay ang magsisibing qualification match para sa gaganaping Summer Olympics sa taong 2024 kung saan maghaharap ang mga nagkagaling ang mga manlalaro. Ako si Charles Alfred Mariani, nagbabalita. Sa kabilang banda, pagtatanggal ng K-12, ginhawa nga ba o pag-usa? Muli nagbabalik, Mesang Fernando para sa balita. Nakarating sa mga pagdinig ng mga mamayang Pilipino ang plano ng gobyerno na pagtanggal ng sistemang K-12 sa Pilipinas. Kanila itong napagpasyahan sa pamumuno ng Vice Presidente Sara Duterte na ipalit ang mandatory military service para sa dagdag na seguridad ng Pilipinas. Ang K-12 ay tinatawag para makasuportayo ng taon sa ibang mga bansa dahil ito ang kanilang standard sa edukasyon. Ang mga tinatanggap nila mga empleyado ay ang mga nakapagtapos ng K-12. Para sa mga kabataang mag-aaral, ang baitang 11 at 12 ang kanilang paghahanda para sa pagtungo sa kolehiyo ngayon na inis at namahala ang marami sa balitang
aalisin na ang sistemang ito. Hanggang ngayon ay wala pang matibay na pahayag ang pamahalaan ukol sa isyong ito. Palaisipan pa rin sa mga mamamayan ang plano ng gobyerno, ngunit higit ng marami na huwag na malisin ito. NAI Supra Radio, ang pinagkakatiwalaang payagan ng sambayanang Pilipino. Yan lang po ang inyong minuto. Dengue, nagsasabi nga ba sa puso? Ayon sa tala ng mga organisasyon tulad ng DOH, nakatala na ito ng mahigit 17,565 cases nang simula ng January hanggang February 16. Ayon dito, ang NCR may pinakamalaking talang kaso sa lahat ng 17 na rehiyon sa Pilipinas. Sinasabi rin na mag-ingat ang lahat ng mga opisyales at ng mga individual upang hindi na kumalat ang sakit. Sinasabi maglinis ang kapaligiran at lalo maglinis ng ating mga sarili. Yun lang po ang paalala mula sa DOH. Yan lang po. Yan naman po ang Yan lang po, daming mga balita mula sa pinagkakatiwalaang